you so much to our JCTD Children's Ministry. And now, let us prepare ourselves for the message of God na ihahatid ng ating founder and president of Jesus Christ the Deliverer Church. May we invite everyone to please stand as we all welcome the man of God, Bishop Cholulo Malaki. Muli sa masigabong palakpakan for the man of God, Bishop Malaki. Tayo mga kaupo sandali. Praise the Lord. Hindi natin makaupo lahat ang mga participate. Sige, lahat ng nasa likod, may pinapukpo. Praise God. Sabihin nga natin sa katabi natin, you are loved by the Lord. Laksan mo, you are loved by God. You are blessed by God. Isang malakas na palakpak para sa Panginoon. At Jesus, hallelujah. In the best love of praise, hallelujah. Ayaw tumayo at bilang paggalang at sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ang ating team ay love God and love one another. Matatagpuan po sa Gospel of St. John chapter 13, 34 and 35. Lahat tayo magbabasa. Basahin po natin lahat. Nakalagay sa screen. A new commandment I give unto you, that you love one another. As I have loved you, that you also love one another. By this shall all men know that you are my disciples, if you love one another. May God bless upon the reading of His Word today. Tayo po'y manalangin sandali. Salamat po, Panginoon Diyos, na may gawa ng langit at lupa. Sa pangalan po na ipugtong anak na si Jesus, ang nagpahiram ng buhay sa aming lahat, na siyang aming Panginoon, tagapagligtas ng buhay na ito. Kami po lahat ay sama-samang dumudulog sa iyo nagpapasalamat sa panibagong taon at matatapos na taon na kami sinamahan mo sa larangan ng paglilingkod. Sa paglilingkod namin ito, Panginoon Diyos, hindi mo kami pinabayaan, kami iyong sinamahan at kami binigyan mo ng tagumpay. Ngayong umaga, Panginoon, bilang pagkahandog sa iyo ng isang anibersaryo, 19 na taon, na bawat sa amin ay magkakasama na naglilingkod sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Kami po lahat ay nagpapakumbaba, at kung ikaw ay wala sa aming buhay, wala po kami magagawa. Kaya ngayong umaga, nagbabalik tanaw kami sa Diyos na nagmahal sa amin nung kanyang ibigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, at siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, nasugatan na bugbog, at sa kanyang mga latay kami ay gumaling, at sa pagbubo ng kanyang dugo ay kanya kami pinatawad at binigyan kami ng buhay na walang hanggan. Pagpalain mo po ang anibersaryo ito, Panginoon Diyos, ma-celebrate namin ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal na siyang nagbigay sa amin ng buhay na may pag-asa at buhay na punong-puno ng pagpapala at buhay na walang hanggan. I-bless mo po, Panginoon, ang bawat babae, lalaki, matanda, bata na tumako at nakikipag-celebrate sa ika-19 na taon
nang kami ay iyong pinagpala. Bagamat masungit ang panahon at umuulan, alam po namin sa spiritual din ay umuulan ang pagpapala sa mga taong nandito ngayong araw nito, sapat kami tunay na nagmamahal sa iyo, Panginoon Diyos. Banal na Espiritu, we welcome you at this very moment hanggang mamayang hapon to celebrate your love in our hearts and the love of Jesus, the agape love in this nation at sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo kami, Panginoon, ngayong araw na ito. Once again, to God be the glory, all the honor, all the praises. Pwede ba itas natin yung ating mga kamay at yung mukhang tayong pumigin. Sambitin natin lahat ng pagpapala na dinamasa natin sa loob na isang taong lilipas. Hindi lamang pagpapala tayo kanyang pinatawag, pinagaling, pinagpala ang kabuhayan, masayang pamilya. Sige po, sambitin natin sa ating mga bibig. Lord, your mercy endures forever and ever, Lord. Jesus is our Lord and our Savior. Thank you, Father. We love you, we adore you, we worship you, Lord. Thank you, Holy Spirit. We thank you, we bless you, and we adore you. In Jesus' name, amen. Praise God. Lahat ng dumako sa lugar na ito, dinidikar mo, ay nakakasumbong at tumatanggap ng shower of blessings. Lahat ng nakakagam po at nakakagamas. Yung the best God of praise. Ang binasama, hallelujah! Praise God. Bago itaos ang anibersaryo ito, ay naglalaro ang aking isip kung saan gagawin. Kung sa Malolos o kaya dito sa Quadrangle. Siguro mga 2 weeks before the celebration o 3 weeks before the celebration, yung Malolos kinansela natin. Kaya gusto ko dito gawin. Pero hindi tayo kinalan. Siguro wait upon the Lord. Tagulan, malumpot yung lupa at hindi ako makakuha pa ng mga lupa. Bagamat God is our provider. Kaya niloob ng Diyos, dito tayo sa loob. Hindi naman natin alam na may bagyo. At nakikipag-celebrate si Sister Karen dito po sa ating celebration. Amen? Napakagaling ng Panginoon. Bakit? Kita mo, set na set tayo dito. Amen? Iyan ay wisdom ng Diyos. Palapakalan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi niya sa katabi mo, ako'y natutuwa kasama kita sa celebration na ito. At mamaya pong hapon ay yung national naman, alas 4 ng hapon. Kaya yung iba kong mga leaders at mga leaders ay hindi pwedeng umuwi. Talaga mag-i-stay dito. Tayo kasi ang host nito. At sa susunod po, next year by May, doon ako tayo sa Quadrangle. Nire-request ng aming anak dati mo tayo sa celebrate ng mga September, October, magulan lagi. Siguro na June, December, para kasama na Pasko. Doon natin gagawin sa Quadrangle. At by May, wala nang uwi, magkakainan tayo lahat doon. Makundihin na ng amen. So, once again, shall we give a clap of praise to Jesus today. Ang ating team ngayong ikalabing-siyam ng 19th anniversary celebration of this church, Jesus Christ, the Deliverer of Full Gospel Church, ay wala ibang kundi yung love God and love one another. May kailan po ito sapagkat
na inesahe ko na halos lahat ang pagmamahalan. Amen? Kapag sinabi kong love, ginagamit po yan, number one, sa may relasyon. Pag sinabi mo sa isang tao, I love you, yun ay mayroong personal na relasyon, katulad na sinasabi mo, I love you, mommy, I love you, daddy. Bakit? Ano relasyon? Magulang sa anak, anak sa magulang. Pangalawa, ginagamit ang salitang I love you sa mag-asawa. Sasabihin ng lalaki, I love you, sweetheart. I love you, darling. I love you, honey. Sasagot naman yung lalaki, I love you. Sabi ng babae pala, I love you, honey bee. Relasyon. So, mahalaga po sa pag-ibig, number one, relasyon. Iyon ang foundation ng pagmamahalan. Sinasabi ng isang tao kapag siya ay nabulagin, I love you, Jesus. Bakit? Sapagat may relasyon siya kay Jesus, siya ang Panginoon at sariling tagapagligtas. Hindi pwede sabihin na isang tao, I love you, Father. Sabi ng tatay, hindi kita anak. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Narinig na ibang tao siguro, anak sa labas. Sa English, ectopic child. Adopted child. Ganon din po sa Diyos. Hindi pwede sabihin ng isang tao, I love you, Jesus, kapag walang relasyon. Nasabi natin yan sapagkat sabi ng John 1:12, as many as received Him, Jesus, to them He gave power to become the sons of God, even to those who believe in Him. Kaya nasasabi natin sa Panginoong Jesus na I love you sapagkat ikaw ay anak. Anak tayo lahat ng Diyos. Sabihin nga natin malakas, I love you, Jesus. Lakasan natin, I love you, Jesus. Yun o ang ibig sabihin ng love. Pangalawa, hindi lang relasyon, kundi pamilya. Ibig sabihin, sa pamilya natin, pwede kayo magtawagan ng nasasabi mo, I love you, mom, I love you, dad, I love you, grandpa, because of the family. And in this place, we are one family. Ngayon, dahil tayo magkakapatid sa Panginoon, you can say to your neighbor, to your brothers and sisters, I love you in the name of the Lord. Ngayon, ang sabi ng John 13, 34, 35, tignan natin yung verse na yun. A new commandment I give unto you. When you say commandment, ito ay utos. At dahil siya hari na mga hari, dapat mong sundin yung pinag-uutos ng ating Panginoon. Hindi lamang siya tinagat natin bilang Savior, kundi Lord. Pag sinabing Lord, Panginoon, ever say, Jesus is my Lord. Sabi natin malakas, Jesus is my Lord. Kaya sabi ng Bible, a new commandment I give unto you. Hindi ito optional na utos, kundi ito dapat gagawin natin o kaya susundin natin. Kaya pakisabi mo sa katabi mo, mamahalin kita sa pangalan ni Jesus. Gaano daw yung pag-ibig na ibibig, ano daw klase ng pag-ibig? Ang sabi ni Jesus, and yung commandment I give unto you, that you should love one another. When you say, love one another, kapatiran ito sa ating Panginoon. Ano ang halimbawa? As I have loved you. Gaano daw? Paano ang pag-ibig?
kung paano tayo minahal ni Jesus. Paano yung pag-ibig ng Panginoong Jesus? Paano? Number one, ang pag-ibig ng Panginoong Diyos ay unconditional love. John chapter 3, verse 16. Alam natin lahat yun. For God so loved the world, He gave His begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have an everlasting life. Ano ibig sabihin? For God so loved the world, He gave. Anong klaseng pag-ibig na binigay ng Diyos Ama, pinahiwatig sa atin? Nung ibigay niya yung kanyang buktong na anak na si Jesus. Ever say Jesus. Gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat? Ipinagpalit niya ang pagmamahal niya sa kanyang anak para lamang tayo lahat ay mapamahal sa puso ng Panginoon. Amen? Say hallelujah! Pangalawang pag-ibig ay tinatawag na sacrificial love. Anong klaseng pag-ibig? Kaya makikita niyo, bakit tayo nandito ngayon? Mahal natin si Jesus. Amen? Ano sabi ng Ephesians chapter 5, verse 25? Kinumpara ito sa isang mag-asawa. Ang tawag dito, ang sabi ng banal na kasulatan, husband, love your wife. Plural, husbands, love your wives. Even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Ang tawag diyan, sacrificial love. Kaya lahat ng pumunta rito, sigurado nagmamahal sa Panginoon. Hindi na rin tana yung bagyo. Wala tayong pakialam sa bagyo. Amen. We have dominion over bad weather because we love Jesus, the Son of the living God. Palakpakan ang mananamulan natin sa Panginoon. Lagi kong binabanggit ito sapagat iyan ang perfect example ng pagmamahal ng pinakita ni Jesus sa atin. Ang sabi ng Bible, husband, love your wife. Even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Kaya laging magkasama yung love at saka yung giving. Totoo yung kasabihan, uulitin ulit natin. Ano kasabihan? Pwede kang magbigay na hindi nagmamahal. Pero, o subalit, hindi ka pwedeng magmamahal na hindi nagbibigay. Ano sa English yun? Ha? You can give without loving, but you cannot love without giving. The perfect example, wala iba kundi si Jesucristo. Yung ipakita ni Jesus ang kanyang pagmamahal, hindi lamang sinalita, kundi kanyang ginawa. Ang connection ng giver at saka receiver, wala iba kundi giving. Hindi mo pwede sabihin, Lord, mahal kita, pero huwag muna po itong bulsa. Huwag muna po itong aking buhay. Kapag tayo nagmamahal, 100% katulad na mag-asawa, husband, love your wife. Sa darating ng panahon, ang buhay ng mag-asawa, halimbawa yan na si Jesus ay ikakasal at ay ikakasal sa Kanya. Kaya sabi natin, nasa dalawa kamay, sabi natin, I love you, Jesus. Pagkatabi mo yung asawa mo, sabihin mo, I love you in the name of the Lord. Hindi ba pwede sabihin ng babae o lalaki, mahal kita pero hindi nagbibigay? Laging kasama po yun. Kapag hindi mo maibigay ang buhay mo sa Panginoon, mas lalong hindi mo maibibigay yung pera mo, yung talento mo, yung oras mo. Pero kapag naibigay mo na yung buhay mo, ano pa kaya yung mga maliliit na bagay sa daigdig na ito?
Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Laksan natin. Another ng pag-ibig ni Jesus na pinapakita sa atin, makikita po sa Ephesians chapter 5, verse 1 and 2. Ang sabi ng Bible dito, Ephesians chapter 5, verse 5, Ephesians chapter 5, verse 1 and 2. Be therefore followers of God as dear children. Walk in love. Everyone say, walk in love. Pag sinabing walk in love sa original text, ay ibig sabihin live in love. It means that's your lifestyle. Ibig sabihin ang lifestyle natin ay talagang mga mga mamimibig. Ano iibigin natin? Pagkakabwa ang tawag doon, ang tawag doon friendly love. Pagka sa pamilya, is stormy love. Pagka mag-asawa, eros love. Pero all in all, pinakamataas na pag-ibig ay agape love. Sabi natin, agape you. Lakasan mo, pakisabi sa katabi mo, agape you. Ano ibig sabihin nun? Kahit sino kayong katabi mo. Kahit mahina, kahit minsan naiinis tayo. Pero wala na noon. Wala na yan. Amen? Say hallelujah. Bakit? Yung pag-ibig ng Diyos, yun yung nasa puso mo ngayon. Pero kapag hiwalay ka sa Diyos, hindi mo kayang mahalin ang dapat mong mahalin. Kaya sabi ni Jesus, walk in love. Say it again one more time. Say it again one more time. Sabi dito, as Christ also had loved us and had given Himself for us an offering and sacrifice to God for His sweet smelling savor. Kaya pinapakita uli ng Diyos yung love and give. Alam niyo, natuklasan ko sa Hebrew, ang love at saka give, pareho pa lang ng meaning. Amen? Kaya pala ang mga born-again Christians, kapag na born-again na may pag-ibig na ng Panginoon, nag-automatic yung pagbibigay. Okay, hinang amen. At tatandaan natin, sino gustong yumaman? Dahil nasa cycle tayo ng Jubilee ngayong panahon ito, dinideklara ko sa lahat ng gumalo ngayon, may blessing na darating sa iyo. Kahit nakapakla ko na look at me. Teka isang sandali. Pag ikaw ay lover, automatic, meron kang ibibigay. Pero kapag ikaw ay walang pag-ibig, talagang hindi ka pwede magbigay. Kaya ang gusto ng Diyos, maging lover tayo, sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng ibibigay mo. Amen? Kaso ang problema, kapag binigyan na tayo ng Diyos, hino-hoarding natin. Ano yung hoarding? Sa Tagalog, kuripo. Sabi natin, sila yun. Kaya sabi ng Bible, Deuteronomy 8:18, remember the Lord your God who gave you power to get wealth. After you got the wealth that comes from heaven, ang tendency ng puso natin to become a blessing, to become a sower, and to become what? A giver. At lahat ng mga lover, giver. Oh, hindi naintindihan yata. Lahat ng lover, giver. Mahina, lahat ng lover, giver. Lahat ng giver, kuripo. Wala dito ba, amen? Amen! Tingnan niyo ang Diyos. Perfect example. Ang Diyos Ama, 1 John 4:8, He is love. Pinakita niya kanyang pag-ibig. Binigay niya yung the best.
Kaya natutuwa ako sa church na ito. Kita mo, nung binigay natin the best natin sa Lord, hindi chibi po yung ating simbahan. Regalo to ng Diyos sa atin. Special yung ating thinking. Upgraded. Kaya sabi ng Diyos sa akin, anak, pag binigay mo sa akin, tinitipid ko ako, titindirin ko lang ako nino. Mga tinutuwa. Pero kahit hindi ko tinitindi yung kumahal, total hindi pa ako nag-iintindi. Asawa ko, Ay, thank you sa aking may bahay. I love you, my dear. Ngayon, mintago na naman tayo. Iyan ang dugo sa Biyernes. Ang gusto lang namin yung parang talipapa. Pagka naiisip namin yun, nire-review kami ni Lord. Pinayayaan ko ang inyong mga member. Huwag ko bibigyan ng talipapa. Espesyal na ibibigay sa aking member. Kung ano pa tayo na malakas, alam mo yun. Kaya mo, wala kang bahay, magkakabahay. Say amen! Kaya iyahandog yung ang pangalan po nung ito, ang pangalan nitong building nito, Jesus Christ the Deliverer, Healing and Deliverance Center. Deliverance Center. Sa kabila naman, Blessed Hall. Sa 2017, wala pa sa preaching of Revelation. Sisimulan na yung malaking building. Ito ka na. Mangyayari na. Kahit, diba tayo? Sabi nga ng mga apostol, mga propeta, alam mo, Bishop Ted, may anointing ka ng na minsan prophecy or prophets. Kung minsan naahanginan kami sa iyo. Pero kapag nagkwento ka, hindi namin maabot. Pero nakikita namin, nagmamanifest. Ano ba talaga sikreto mo? Ang sikreto mo, ako'y puro hangin lang talaga. Because the Holy Spirit is a wind. Say hallelujah! Panampakan natin ang Panginoon. Hindi nito masama ng mga. Sabihin mo sa akin mo, dream again. One more time, dream again. Mangyayari yan, amen? Dinidiklara ko yung mga wala pang bahay, magkakabahay. Yung mga gustong makaayos sa bahay, ipapakaayos na Diyos sa bahay. Say hallelujah! Ang design namin mag-asawa, makapagpatayo din ng bahay. Malit ako yung bahay namin kaya hindi ko kayo napapupunta sa akin. Pero mangyayari yan, ngayong taon. Basta wala ko kontra, amen? Amen? Praise God. So, saan ako napunta? Sa dream, alright? So, ang Panginoong Jesus, kaya ang sabi ng Panginoon, siya yung gagayahin natin. Alam ba, pag kami pag-ibig tayo sa puso natin, kahit yung umaaway sa atin, mamahalin natin. Kapag ang pag-ibig ng Diyos nasa puso natin, maraming maiinggit sa atin. Kaya mo silang mainggit. Say hallelujah. Kaya sabi ng Bible sa 2 Corinthians, another verse, sino dito gustong mahal ng Diyos? Mas ka dalawa kamay. Sabi natin, Lord, salamat po. Ako'y mahal na mahal mo. Kahit ako ganito, talagang ganito na ako, minahal mo ako ng lubos-lubos. Amen. Gusto niyo ba makita kung sino talagang mahal na mahal ng Diyos? Di ko alam kung katabi mo. Ito yung kakaniyan. 2 Corinthians 9:7. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Every man according to his, as he purposed in his heart. So let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Sino ba yung mahal na Diyos? Sino? Lakasan natin. For God loveth a cheerful giver. Ang pag-ibig na walang gawa, walang akwenta-kwenta. Bakit? Sapagat sinasabi ng Bible, for God loveth a cheerful giver.
Ibig sabihin sa langit, dinideklara ng Diyos sa mga anghel na ang mga tao mapagbigay na masaya ang puso, loves na loves ni Lord. Yan ba katabi mo, loves ni Lord? Kaya ang bansang Pilipinas, mamahalin na talaga ng Diyos to. Bakit? Giver na ang mga Pilipino. Say hallelujah. Kaya sabi ng Bible, balik natin sa John 13:34, and your commandment I give unto you, that you should love one another. Say it again to your neighbor, I love you in the name of Jesus.